kasi itong si Doc Badoy, na para ba daw walang batas, shameless, tapos nabubusalan yung freedom of the press, nabubusalan sila. 'Di ba? Para bang teka lang, para bang pisang pag inisip mo freedom of the press. Tapos si Pangulong Duterte yung tatanungin mo. Parang hindi yata competent si Pangulong Duterte to answer about the recognition or to honor the freedom of the press. Parang hindi siya yung tamang tao. Kasi marami din naman siya nabusalan before. Oo. 'Di ba? So ngayon, kaalyado niya yung nabubusalan dahil naman may reklamo about fake news, partner. Syempre bahala na ang Kongreso mag-decide diyan, hindi tayo. It's not for us to decide on that, 'di ba? Pero since yun yung findings at maraming anomalya, di umano, at maraming violations doon sa company ng yung Sunshine Media. Suarasug. Ngayon sila magsasalita about freedom of the press. So, okay naman yung question ni Dr. Badoy. Pero I think hindi dapat si Pangulong Duterte ang tinatanong mo about freedom of the press dahil marami siyang binusalan nung panahon niya. 'Di ba? Sinabi pa nga niya, wala siyang pakialam kung masasara ang ABS-CBN at that time. And at the same time, 'di ba yung panghaharas di umano kay Maria Ressa, 'di ba, sa ibang press ng Rappler, sa Inquirer, malaking issue yun, partner, kasi hindi nila pinapapasok yung ibang press sa Malacanang. Oo. Diba? Nas priority pa nila yung ibang mga vlogger. Oo. Oo, diba? Diba panahon yan ni dating Pangulo, kung saan binigyan, partner ng parang pass yung mga... Yung pwede. Oo. Yung pwede lang. Yung pwede lang. Oo. Yun, diba? And third, partner, ito tingin ko, hindi ko alam kung natatandaan pa ba ni Pangulong Duterte yung mga pinagsasabi niya, partner. Hindi ko alam kung nakatulog ba siya na mahimbing ngayon or yung brains ba niya ay tama ang gana. Kasi, partner, mga kayubi, binanggit niya dati tungkol sa pagdadrugs ni PBBM. Unang-una niyang press con. Remember that? Dinilay niya na may video. At yung sinabi niya, may video daw siya na si BBM nag-ano ng pulburon, yung isyong pulburon. And ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon. At kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the country? Kung mapatunayan, even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Yan, video. Well, I can say that hindi lang leader dito, maraming mayor dito na nagko-cocaine. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, tagal na lumabas yan. Wala yan. Okay. Yes, Sarah. Diba kasi kung meron daw yun, dapat lumabas na. So, dinay niya, partner. Pangalawa, yung pangalawa niya ulit na, ano ba yung rally, partner? Yung unang-unang rally, minura niya. Sinabi niya, meron tayong, tama ba? Drug addict na presidente, partner? Yung yung una niyang rally sa Davao. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug tayo na presidente po inang yan. Tapos biglang may press conference na naman siya, dininay niya na sinabi niyang drug addict si PBBM. Wala akong sinabi na ganun. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Making
taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Ano sinabi noon? Okay? Pang-apat na ngayon to partner na issue. Sinabi niya ulit na totoong may listahan ng PIDEA. At sinabi niya na nakita niya. Ako una yung nagsabi na drug addict siya. Hindi naman ako nag-iimbento ng istorya. Pero yung mga PIDEA reports nila ngayon na sinasabi na totoo, na hindi totoo, natural yan, ma'am, kasi panahon ni Marcos. Ano agency in government can go head-to-head with the president sa bagay na yan? So, sinusuppress yan. Kung sinabi ko sa inyo, noong as early as, hindi pa ako presidente, noong presidente, mas lalo ko nakita. I saw it again. But yung dito sa Davao, because alam mo, ano talaga ako sa droga, pinakita nila na si Marcos nandoon. Hindi ko binigyan ng importansya. Ang sinabi ko lang sa kanila, trabaho lang kayo. Huwag na ninyo akong isali na lalabas na personal ako magalit kay Marcos. I do not need it. But when I was president, I was already looking at yung full the full story of yung pagka-addict ni Marcos. Kaya lang naman, ma'am, sabi ko, sana hinuli na lang nila noon. Ang pagkamali ko lang rin, kasi mayor lang ako, yung unang nakita ko. Sana nung na-presidente ako, pero wala na yun. Yung unit, wala na sa mga... So, siguro sa Pasig River na, hindi pa natin galaw yan dyan. Ano ang nakita niya? Anong year? 2012? Mga kayubi. 2012. Anong posisyon niya? March 2012, nalaman natin na ang posisyon lamang ni dating Pangulong Duterte ay Vice Mayor ng Davao City at ang anak niyang si VP Sara ang tumatayong mayor noong mga panahon na yun. So, kung siya ay Vice Mayor lamang ng Davao City, ano ang papel niya para bigyan siya ng kopya di umano ng PIDEA patungkol dito sa sinasabing paggamit ng droga ni PBBM? Oh, pero anong sinasabi sa 2012 na pinapakitang PIDEA report, partner? Sa Makati daw, supposed to be magkakaroon ng surveillance. Okay? Kung Makati yan, walang jurisdiction si Pangulong Duterte para ipakita ng PIDEA yung sinasabing report. Kung mo, partner, maaaring ipakita to kung magre-raid sila sa mayor ng Makati. Diba sa Rockwell? Never sa mayor ng Davao. Or sa congressman ng Davao. Dahil wala siyang jurisdiction sa Makati. So what's the point para masabi na yung PIDEA chinichismis sa kanya yung record? Diba? Hindi ko makuha yung point. So ibig sabihin, ano ba ang papel ni Pangulong Duterte as early as 2012 tungkol sa droga? Kung ang sakop lang naman niya is Davao. Diba? Bakit? Anong papel niya sa Makati? Wala. So, diba? Medyo questionable, partner. Kasi pabago-bago rin naman siya ng sinasabi. Pero ako, naniwala ako kasi nakita ko. At hindi naman sa yung aking innate native na galit ako kay... Hindi yan, Mr. Marco. Yung pinakita sa akin ng presidente ko. Alam ko yan, pinakita rin sa iyo kasi presidente ka. O takot lang yung mga gagaw sa PIDEA. At lahat yung mga dokumento na yan, talagang inano na yan. It's either they were erased or... O sinabi mo, pinakita rin sa iyo itong listahan na to nung ikaw ay presidente. So, anong ginawa mo? Kung totoo na siya ay involved sa droga, hindi ba dapat
ipinahuli mo rin? Katulad ng ginagawa mo sa iba? Namimili ka ba ng ipapahuli at ilalagay sa narcolist? Obligasyon nyo, during the time na kayo ay presidente, na maging neutral. Walang kinakampihan, kamag-anak, kaibigan. Wala dapat ganon. Kung totoo na siya ay involved sa paggamit ng droga, dapat pinahuli niya na rin. O kaya kinasuhan man lang. Tapos, sinabi nga niya na ito si Pangulong Duterte, walang alam, partner. Second year college lang daw yung natapos. 'Di ba? Pero partner, tandaan mo, napapaligiran si PBBM ng mga magagaling na kabinete, miyembro ng kabinete. Especially tungkol sa West Philippine Sea. So pag sinabi mong walang alam si PBBM, partner, parang sinampal mo na rin yung mga advisor niya na nag-advise sa kanya what to do, what to say, what to decide on this matter. Saka meron tayong National Security Council. Hindi na si PBBM ang nagdi-decide dito as compared to Pangulong Duterte. I just want to make it clear. So you said that where is, as is, where is, there was an agreement, and was it written or verbal only? And Verbal. Walang written sa amin pa na. During my relations with China during my term. So iba, tingin ko iba si Pangulong Duterte at iba si PBBM. Ayaw ko mag-insulto. Inumpisahan mo eh. O tinawagan mo sana ako, hindi ka makatanggap nito. Ikaw, hindi ka nakatapos hanggang second year college ka lang. Kaya kung sabihin, mas marunong kayo sa akin. Iba si Pangulong Duterte at iba si PBBM. Because si PBBM, lahat ng ginagawa, di papel. I would not enter into it. I would disagree with that idea that you enter into a secret agreement. You know, you have any agreement with another sovereign state should really be known by the people, should be known by the elected officials, should be known by the Senate, because the treaty needs to be ratified by the Senate. It should be known by all the local officials. It should be known by everyone. Because if that way, you're accountable. If it's a bad decision, you're accountable. Kasi mali yung ginawa ninyo. Di ba? Ano yung tinatago mo? Bakit hindi nyo pinag-chat? Ba't di nyo sinabi? What are you hiding? Why was it secret? As the NSC. We've talked about it. Hindi siya kasama sa usapan eh. He was part of the cabinet, but he wasn't part of the discussion. So he said that he had some vague knowledge that, of course, that we were talking to China, but we are always talking to China because we're trying to minimize the tensions in West Philippine Sea. So, but who are the others that were involved? Sino ba ang kakausapin ng Embassy of China or China pagka magkakaroon ng secret agreement? Sino kinausap nila? Tanong natin sa kanila. Tanong natin sa official. If I made an agreement with anyone, you can ask the foreign secretary. Diba? You can ask the office to show you the document of what we were talking about. Tanong natin sa kanila. Kaya walang dokumento. Sige, ano ba talaga? Ikwento naman ninyo kung ano yung nangyari. What part did you play in all this? We need to clarify the situation because nalalagay ang Pilipinas sa alanganin. Paano mo gagawin yung tama kung hindi mo alam na meron palang secret deal dun sa tabi, may side deal. Then that's really what's happening here. Yeah, so, go talk to the former officials and see what they have to say. I can't get a straight answer out of anyone. So, yun ang pagkakaiba nila. So, sinong matalino? No. Yun nga sinasabi, partner, kung dati daw, nasa pwesto pa itong si former president at nalaman na may ganito siyang pinasok na agreement na hindi partner ay ipinaalam sa taong bayan at sila lang ang nakakaalam dyan, impeachable yan, partner. Impeachable, partner.
offense. Unconstitutional, partner. Unconstitutional. So, ngayon, ano yung may liability pa ba? Ngayon, Wala, partner, wala treason, na. kung treason, ang sa akin lang, partner. Wala na. Kasi wala na sa pwesto. Ay, oo, hindi naman siya, hindi na siya maihabol, ma-impeach, oo. pero pwede siya makasuhan. Oo. Sa revised penal code. Ng gobyerno. Heinous crime yan eh. Ng gobyerno. Oo. Depende na yan sa kung ano din ang madidiskubre ni Pangulong Marcos dito nga sa binabanggit na gentleman's agreement. Oo, kasi dapat. sinasabi nga niya, hihintayin niya yung pagbalik ng Prime Minister, ng ambassador. Oy, pero partner, Oo. may balita ang China. Na. Inamin niya yung deal. Inamin na ng China yung deal with Pangulong Duterte. Ba't ano ang deal? Yung laman. Oo. Ano yung deal? Ito binabanggit. Ito Oo. talagang walang Oo. ano doon. Hindi pwedeng padalhan ng repair Oo. materials. Hayaan mo siyang mag-collapse. Oo. Masira. Para pagka wala na tayong doon, lumalabas na outpost, ay malayang maglayag ang mga Chinese vessels doon. Diba? So, well, again, sabi ko nga, depende na yan sa administrasyon. Sa yung itinatag, di ba, ni Pangulong Marcos na council sa kung ano yung take nila. Ito ba, naka-apekto. Diskubrihin diba? nyo. Oo, naka-apekto ito sa ginagawang hagbang ng gobyerno kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Kaya nga tingin ko, partner, tandaan mo ha, kahit yung Sandy Cay, na sandbar natin, pinabayaan niya yun. Oo. Hinayaan niya mga kayubi na maglayag doon yung mga Chinese vessels, partner. At sinabi niya na hayaan natin yan dahil nagpapatrol yan. Duterte says the incident does not count as invasion and that the Chinese ships are there to patrol since we are friends with Beijing. Duterte says, quote, "Why should I defend a sandbar and kill the Filipinos because of a sandbar?" He rules out filing a diplomatic protest as suggested by Carpio. Duterte says Chinese Ambassador Zhao Xianhua assured him Beijing is not building anywhere there. Duterte also denies Chinese ships prevented the Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel from approaching Sandy Cay. Chinese vessel, pinayaan mo magpatrol sa sarili nating teritoryo? Diba? Tapos ano sabi niya? Why should I defend a sandbar? Napakalaki, partner, na malaking bagay yung sandbar na yon. Kasi makukonsider siya na may jurisdiction tayo kapag inoccupy natin yun. Kasi hindi na siya kasi pagka sandbar na siya, kumbaga lupa na siya. Oo. 'Di ba? Pwede na siyang pwede na siya maangkin. Hindi siya parang nagfo-float na para siyang pag high tide wala. Oo. Bakit po mahalaga ito kung buhangin lamang naman ang laman nito? Ayon sa isang analysis ng The Maritime Review, ang kahalagahan ng Sandy Cay ay hindi ang kanyang buhangin kundi ang 12 nautical mile territorial sea na kasama nito. Bakit po? Dahil kung sino man ang may hawak sa Sandy Cay, mag-overlap po ang territorial sea nito sa territorial sea ng Pag-asa Island na hawak natin ngayon. Kaya kung sino po may hawak ng Sandy Cay, siya rin po ay dapat merong legal na karapatan sa subiri. Ako lang, partner, kasi di ba balag investigahan itong sinasabing naging deal, gentleman's agreement. Ako, mas okay siguro, partner, para mas lalo pang malalaman, partner, sa kung ano yung naging partner nakapaloob dyan sa deal. Bakit ito ay sinikreto? Yes. At bakit pa ito ba ay nakaroon ng epekto o nakaroon din? Kasi hindi din pwede sabihin natin ginawa yan ng Pangulo pabor sa China. Siyempre kahit paano inisip din ng dating Pangulo ang kapakanan natin. Tingnan natin. Di ba? Well, hindi ako naniniwala, partner, etong ginawang gentleman's agreement ay puro pabor sa China. Pangulo siya ng ating bansa Dapat malaman dito kung totoo, kung nagkaroon ba ng ex-deal. Ano ang nakuha, di ba? Anong pabor ang nakuha, yun ang saliksikin nyo. Di ba? Para at least, once and for all, malalaman din natin sa kung ano din ang naging epekto sa ngayon. Di ba? Kasi mas naging partner mas naging agresibo ngayon
Kasi Ang China, pumapalag tayo. Oo. Nakikita kasi natin, partner. Oo. May mga pagkakataon kasi dati na natatanda mo, partner, yung mga fisherman na nasaktan. Oo. Di ba sinabi pa, dinownplay yun ni Pangulong Duterte, sinabi niya na baka tayo, yung mga fisherman pa natin na may kasalanan. Ang nangyari dyan sa Banggaan, that is a maritime incident. Huwag kayong maniwala dyan sa mga politiko na bobo. No? Gusto papuntayin yung Navy. You do not send gray ships there. Banggaan lang ng barko yan. Oo. Tapos after that, nung nagreklamo yung mga fisherman, binigyan na lang yan ng bangka. Pero wala na reklamo sa China. Oo. Sige. So, hanggang sa Lunes, magkita't magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Claycas, sa papalalang, huwag tulugan inyong karapatan. At ako naman pong inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino.